Baptist. Kamag-anak din po ni Pastor Jack, yung asawa. So, yun po yung may dadagdag ko na naging instrumento po siya. Kaya marami po talagang nagawa ang ating kapatid na si Pastor Acoy kung sa gawain para sa Panginoon. Actually, nagkasama rin kami ng konti dyan sa lugar ng Santa Mesa. Kasama niya si Ma'am Leia. Kasi puro ma'am ang tawag sa kanila. Ma'am Cory, Ma'am Leia. Yan ang ka-teamwork ng ating pastoral. So ngayon, bali lang po yung may babahagi ko sa mga sandali ko. Alam ko meron pang gusto magbahagi mamaya. Pero nais ko po sa ngayon, magbahagi po ng salita ng Panginoon. Pagkaman ako po yung naatasan. Pero ganun pa man po ay sama-sama po natin pakinggan po yung salita ng ating Panginoon. So bago ang lahat tayo po ay minsan pa manalangin. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong itinataas po Diyos ang iyong mga salitang mayahayag sa gabi ito. Pagpalain mo po at God, Holy Spirit, ina-acknowledge ka po namin sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang aming dakilang tagapagtulong. Pagpalain mo po ang lahat-lahat ng gawain sa gabi ito. Ikaw ang may taas, ikaw ang madakila, at sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat ko po. Aming dalangin in Jesus' name we pray. Amen. So kung meron po kayong yung teksto po natin ay matatagpuan po sa mga ngaral o Ecclesiastes o mga ngaral chapter 7 verse 1 and 2. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay ng may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Sa mga ngaral 8, chapter 8, verse 8, kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Purihin ang Diyos sa magkabasa ng kanyang banal na salita. Pamagatan po natin itong death in the life of man. Kamatayan sa buhay ng tao. Ang Diyos po ang siyang lumikha sa tao. Nililok niya na ang tao ay galing sa labok, nililok ng Panginoon, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Noong nagkaroon na ng buhay ang tao, nilagay ng Diyos ang tao sa halamanan. At sabi ng Panginoong Diyos, lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan ng Eden ay makakain mo, maliban doon na nasa gitna. Ito yung punong kahoy na ito yung punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. At sabi ng Panginoong Diyos, huwag mong kakainin sapagkat sa araw na kumain ka nun, tiyak na mamamatay ka. So, dito po, nagkasala po ang tao. Sumuway siya sa utos ng Diyos. Kasalanan po ni Adan dito ay yung the sin of disobedience. Sapagkat yung utos ng Diyos sa kanya ay hindi niya po sinunod. At doon po nag-umpisa yung sinabi ng Panginoong Diyos na walang pagsalang mamamatay ka. Pero actually, hindi naman namatay kaagad si Adan later na lang. Pero atin pong alamin yung definition of death. Death is the departation of life. Katulad po ng ating kapatid na si Pastor Acoy, lumisan na po sa daigdig na ito. At ako'y naniniwala din na maging yung mga nakahimlay ngayon dito sa Forest Lake
iniwan na po nila yung daigdig ng buhay. Praise God. At ayon po sa survey, kapag bumilang ka ng 4 na segundo, 1, 2, 3, 4, sa lahat ng panig sa mundo, merong namamatay. So, ibig sabihin, nililisan din po nila itong mundong ating ginagalawan. So, yan po yung death is the departation of life. Ngayon po, sabi pa po ay death is the separation of body, soul, and spirit. Ang tao kasi binubuo po yan ng 3, body, soul, and spirit. Pero ayon po sa banal na kasulatan, once na namatay po ang tao, ay babalik po siya sa alabok. Ayon doon sa sinasabi sa Genesis 3:19. At ang espiritu ng tao, babalik yan sa Diyos. At yung kaluluwa ng tao, it's either sa langit, it's either naman sa impyerno. Depende sa katatayuan niya. Sapagkat kung tinanggap niya ang Panginoong Yesus, pinamuhay ang kanyang salita, automatic sa piling ng Panginoong Diyos. Ganyan din, kapag ang tao naman ay hindi kumilala sa Panginoon at nagpatuloy sa kasalanan, doon po siya sa dagat-dagatang apoy na pinaparusahan ang lahat ng mapapagako doon araw at gabi. Ito yung eternal separation to God. Meron nga pong isang storya na mag-ina. Yung isang binatilyo, tinanong niya yung nanay niya. Sabi ng gano'n, Nay, kailan po ba namamatay ang tao? Sabi ng nanay, bagamat araw ng patay ngayon, pumunta ka sa sementeryo, bumalik ka at sabihin mo sa akin ang kasagutan. So sa madaling salita, yung anak na pumunta ng sementeryo and then bumalik. Pero nung tinanong ng nanay, nalaman mo na, ang sagot po ng bata ay ganito. Sila pong lahat ay namamatay sa lahat ng edad. Kasi meron pong namamatay, wala pang 1 taon, 1 taon, 2 taon, 3 taon, hanggang tumaas ang edad, namamatay. So, ibig sabihin mga kapatid, talagang sa ating mga namamayan o nakatira o namamalagi sa mundong ito, hindi rin natin alam kung kailan tayo papanaw. Pero katulad ng sinabi po ng bata, namamatay po sila doon po sa edad kung saan sila kinuha ng Panginoon. Ngayon, alamin din po natin yung the reaction of man about death. Meron po mga foreign artists na sa kanilang mga sikat po ito. At ang kanilang reaction tungkol sa kamatayan, they are fighting for death. Katulad po ni Steve McQueen, fight for death until he consumed with cancer. Ang aking ama po ay lumaban din po sa cancer. Colon cancer ang sinapit po ng aking father. Payat na payat po siya, butot balat na. At yung mata niya parang guhit na lang. So, pero ang father ko noon, bago po siya mamatay, lagi po siyang nasa gilid ng bintana at mananalangin. Nakikita ko po yun. Sa tingin ko sa kanya, talagang ayaw niya pang mamatay at lumalaban po siya doon sa kanyang kalalagayan. So, meron ganun katulad ng sinabi ko si Steve McQueen. Yung iba naman, tinatawanan po nila ang kamatayan. Katulad ni Will Roger. He laughed about death until the day's plane was crushed. So, namatay po siya ron. Pero bago po siya namatay, tinatawanan niya ang kamatayan. Yung iba naman katulad po ni George Byrne, don't believe in death. Pero ito po si George Byrne ay he invited death when his life is become miserable. So inimbitahan niya po yung kamatayan nung naging miserable na po ang kanyang buhay. Pero dati,
Hindi po siya naniniwala sa kamatayan. Yung iba naman po, others say, there is no life after death. Marami pong taong nagsasabi niyan, pero ang masasabi ko sa kanya, nagkakamali siya. Sapagkat sinasabi po sa aklat ni Daniel 12 verse 2, marami sa mga namatay, nabubuhayin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang iba ay pupunta sa buhay na walang hanggan, ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. So, ibig sabihin, may buhay pa na susunod. Dito kasi ang buhay natin may limitation. Kaya nga, sabi nga, walang asawang makakasama mo forever. Walang magulang na makakasama mo forever. Walang kapatid na makakasama mo forever. Dito may hangganan. Pero pagdating doon po sa tinatawag na buhay na walang hanggan, yun na po yung forever. Ngayon, yung reaction pa rin ng ibang tao, death is the solution of their problem. Diba tayong lahat, kakibat natin ang problema.